Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3261. Tumingin si Daryl sa kanila at kumurap, itong young master nyo ang naghamon sakin. Gusto nyo bang bawiin ang sinabi nyo? Hindi ako titigil sa tingin ko ay hindi fair na dumating kayo at hamanin ako. Pero hindi ako ang magiging responsible sa pananakit sa inyo. Nang inig ang tagasunod ni Grady, nung naramdaman nila ang malakas na aura ni Daryl, wala ni isa sa kanila ang nagpresenta. Kahit ang young master ay hindi matalo ang taong ito, naghahanap lang kami ng gulo kapag kinalaban namin siya. Pagkatapos niya sumigaw at paalisin ang ilan sa kanila. Napatitig ulit si Daryl kay Grady, handa ka bang aminin ang pagkatalo mo? Pagkatapos patuloy niyang sinampal si Grady, hanggang sa gamulong na ito sa lapag hindi na ito makalaban pa. Suko na ako, sigaw ni Grady paiyak na ito. Mas gusto pang mamatay ni Grady kaysa umamin na natalo siya, para may matira pa sa reputasyon niya. Pero alam niya, kapag hindi siya sumuko mas nakakahiya na patuloy siyang binubugbog ni Daryl. Yan ang tamang gawin, ngumiti si Daryl at pumapalakpak nung pinakawalan niya si Grady. Hindi ba mas maganda na inamin mo na natalo ka ng mas maaga, para mas kumonti ang sampal na natamo mo? Pagkatapos sumimangot ito at nagpatuloy siya, tandaan mo pag-isipan mo muna ang mga bagay bago mo guluhin ang Damian family ulit. Huwag mo nang pahiyain ang sarili mo, nagalit si Grady nung narinig niya ito. Ako ang young master ng McLaren family pero, ang live-in son-in-law ay binabantaan ako. Whoosh, kaagad naman na tinulungan si Grady ng mga tagasunod niya. Dali galit na sigaw ni Grady pagkatapos nahihiya silang paalis. Nung paalis na sila sa garden tumingin siya kay Damian at sumigaw, tanda, huwag mong isipin na hindi ako makakahanap ng paraan para makuha si Lolita pagkatapos niyang ikasal. Maghintay ka lang at makikita mo, nagdilim ang itsura ni Daryl at nanatiling tahimik. Ngumiti si Daryl kay Grady, hindi ka pa rin kumbinsido, sige hihintayin kita. Si Grady ay ngumisi at umalis, pagkatapos bumalik sa wisyo ang lahat. Nakatingin sila kay Daryl nang may mixed emotions. Si Daryl na live-in son-in-law ay natalo si Grady. Ang lahat ay natakot na baka maging panganib ang Damian family sa hinaharap. Ang McLaren family ang isa sa mga maimpluwensya sa Pearl City at hindi nila ito basta babaliwalain. Kasabay nito, sila Laura at ang iba pang mga kasambahay ay nagulat. Si Daryl ay gumawa ng malaking gulo, maraming kakaharapin ang Damian family sa hinaharap dahil dito. Pero mukhang hindi nag-alala si Damian, nakangiti pa rin itong nakatayo at nagsignal na ituloy ang kasal. Ang wedding banquet ay nagpatuloy hanggang gabi, pagkatapos umalis ang mga bisita. Nahihiyang sabi ni Daryl kay Damian, Old Master, masyado ba akong padalos-dalos? Huwag kang mag-alala, ayos lang ito, si Grady ang gumawa ng gulo sa kasal kaya dapat ay maturuan siya ng leksyon, nakangiting sabi ni Damian. Nagagalit pa rin si Damian sa tuwing naaalala niya ang insidente kaninang umaga. Nung mga sandaling yon, si Laura na nasa tabi niya ay sumigaw. Master, totoo ba na masyadong impulsive ngayong araw si Sir? Huwag mo siyang kampihan, si Grady ay malalang nabugbog, hindi nila ito papalagpasin sa hinaharap. Pagkatapos itinuro niya si Daryl, mula sa nakikita ko dapat ay humingi siya ng tawad sa McLaren family kaagad. Sana ay may chance pa tayo na maayos ang sitwasyon, disappointed na nakatingin si Laura kay Daryl habang sinasabi ito. Ang lalaking ito ay walang kwenta, mas gagawa pa ito ng mga problema dahil sa mga padalos-dalos nito. Kabanata 3262, manahimik ka, sino ang nagsabi sa'yo na magsalita ka sa likod, kagalit na sabi ni Damian. Kaagad na tumahimik si Laura nung nakita niya na galit si Damian pero masama ang loob niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang maganda kay Daryl. Ipinakasal na nga niya si young miss dito, lagi pa niya itong kinakampihan. Lolita, ano sa tingin mo ang nangyari ngayon araw? Nakangiting sabi ni Damian kay Lolita. Tumingin si Daryl kay Lolita, hindi ko ipinahiya ang Damian family sa nangyari ngayong araw. Kaya naman bago magbago ang tingin nila sakin,
Pero mukhang walang imos iyon si Lolita. Tumingin siya kay Daryl at sinabi, ano naman ang pag-uusapan tungkol dito, pagod na ako kaya magpapahinga na ako. Pagkatapos pumunta siya sa backyard, nakampante na si Lolita nung binugbog ni Daryl si Grady kanina. Pero pagkatapos kumalma, naramdaman niya na padalos-dalaw si Daryl dahil hindi nito kinonsidera ang consequences na kakaharapin niya kahit marunong siyang lumaban. Si Daryl ay isang impulsive na tao lang, malayo pa bago siya mapahanga nito. Nakaramdam ng hiya si Daryl nung nakita niya ito, mukhang ayaw pa rin sakin ni Lolita. Nung mga sandaling yon, kinindata ni Damian si Daryl at sinabi, bilisan mo, wedding night nyo ngayon, magpahinga ka na kaagad, hahaha. Tumango si Daryl at pumunta sa kwarto, pagkapasok niya nakita niyang awkward na nakaupo si Lolita sa kama. Nang inig si Lolita nung nakita niyang papasok si Daryl, kinabahan at nahiya siya, bakit ka nandito? Mag-asawa na tayo ngayon kaya bakit hindi ako pwedeng pumasok, nakangiting sabi ni Daryl. Tigilan mo ang pagngiti mo sakin, ang kasal natin ay isang agreement lang sa pagitan nyo ni Lolo, hindi ito totoo. Kaya naman mas mabuti kung hindi ka mag-iisip ng kahit na ano sakin, sabi ni Lolita habang nakakagat labi. Hindi mo na kailangan kabahan, wala akong gagawin sa'yo, pero kasal na tayo ngayon at kailangan natin umakto ng ganito. Bitter nang umiti si Daryl at tumango. Nag-stretch ang si Daryl ng bewang niya at handa nang matulog, sobrang napagod ako. Ang delicate na mukha ni Lolita ay namula pagkakita rito, gustong matulog ni Daryl sa kama kasama ako ang kapal ng mukha niya. Sinipa ni Lolita si Daryl, hindi ito inaasahan ni Daryl, kaya nawalan ito ng balance kaya bumagsak sa sahig. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi alam ni Daryl kung matatawa siya o iiyak. Ang main item naman ng ulo ni Lolita, iniisip niya, sino ang pumayag na matulog ka sa kama ko, sa lapag ka matutulog sa hinaharap, okay? Cold na sabi ni Lolita, hindi niya matago ang pandidiri niya. Walang masabi si Daryl pagkarinig niya dito at medyo nagalit, kahit fake tayo na mag-asawa hindi mo naman kailangan maging ganito kasama. Tumayo kaagad si Daryl at sobrang bilis nitong tinap ang mga acupoint ni Lolita, snap. Bago pa makapag-react si Lolita hindi na siya makagalaw, Daryl, ano ang ginawa mo sakin? Nahihiya at galit na tanong ni Lolita. Nag-alala si Lolita nang sinabi niya ito, hindi niya makontrol ang katawan niya pero nakakapagsalita pa siya. Walang kaalaman ang Roland Continent tungkol sa acupoint kaya sobrang natatakot siya. Kabanata 3263, huwag kang magpanik, sinil ko lang ang acupoint mo para di ka makagalaw, nakangiting sabi ni Daryl nung nakita niya itong nagpapanik. Sinil ang acupoint ko, anong method ito? Di ko pa ito narinig kahit kailan, nagulat si Lolita. Kaagad namang nagising si Lolita, ano, ang balak mong gawin, pakawalan mo na ako ngayon. Ayaw mo akong matulog sa kama kaya wala akong choice kung hindi gawin ito, siguro ay pagod ka rin ngayon. Magpahinga tayo ng magkasama, nakangiti at mapang-asar na sabi ni Daryl. Mukhang sexy, alluring at perfect ang figure ni Lolita, ayaw talagang isil ni Daryl ang acupoint nito. Pero laging mababa ang tingin sa kanya nito kaya gusto niyang asarin ito. Habang hawak ni Daryl ang braso ni Lolita hindi siya makagalaw. Hayop ka, pakawalan mo ako, mukhang galit at namumula siya, umiling si Daryl at tiningnan siya ng masama. Kakakasal lang natin ako na ngayon ang asawa mo, tinawag mo akong hayop at gusto mo akong patulugin sa sahig, kailangan ba kitang turuan ng leksyon? Ikaw, hindi alam ni Lolita ang isasagot at sobrang kinakabahan siya, halos mapaiyak na siya. Nung nakita niya kung gaano siya nakakaawang tingnan, napabuntong hininga si Daryl at sinabi, bakit kaya hindi na lang natin ito gawin? Tawagin mo na akong asawa at papakawalan na kita at matutulog din sa sahig, ano sa tingin mo? Hindi mapigilan tumawa ni Daryl nung nakita niyang nagdadalawang isip ito. Tatawagin mo ba akong asawa kung ayaw mo? Kalimutan na lang natin ito, papatayin ko na ang ilaw at matutulog na ako, biro nito. Habang nagsasalita, papatayin na sana ang ilaw. Pagkatapos masamang nakatingin si Lolita kay Daryl, kung alam ko lang na si Daryl hindi na ako papayag na magpakasal. Napakagatlabi si Lolita at mahinang sinabi, sige na nga, asawa ko. Pagkatapos niyang sabihin ito sobrang namula si Lolita at ang attractive nitong tingnan. Oh, ang masunuri naman ng asawa ko, nakangiting sabi ni Daryl, pagkatapos pinakawalan na niya ito, sa tingin niya ay cute si Lolita. Ikaw, galit at frustrated si Lolita.
Sa ilang saglit lang nagdabog ito, bakit hindi ka pa umaalis sa kama? Sige, aalis na ako, nakangiting sabi ni Daryl at umalis. Pagkatapos naglatag siya ng kumot sa sahig at humiga, mahimbing siyang natulog nung gabing yun. Kinabukasan biglang pinatawag sila Lolita at Daryl ni Damien pagkarating nila. Nakangiting nakatayo si Damien at sinabi kay Lolita. Apo, simula ngayon ibibigay ko na sa iyo ang family business, sana ay maabot mo ang expectations ko. Tumango si Lolita, huwag kang mag-alala lolo, magtatrabaho ako ng maigi. Pagkatapos tumingin siya kay Daryl, umalis ka na. Magsasalita si lolo mamaya tungkol sa family business, siya ay isang live-in son-in-law lang kaya qualified siya na manatili at makinig, iniisip niya. Kinaway ni Daryl ang kamay niya, oh, hindi na kailangan siya ay asawa mo at parte ng pamilya. Kailangan mo si Daryl tungkol sa family business sa hinaharap, mukhang masama ang loob ni Lolita. Lolo, nagawa lang siya ng gulo kahit saan siya mapunta, kaya anong maitutulong niya? Iniisip niya ang insidente kagabi kung saan, pinilit siya nito na tawagin itong asawa, galit si Lolita. Kabanata 3264, sobrang saya ni Daryl nung nakita niya ang ekspresyon ni Lolita. Interesting, si Lolita galit pa rin siya sa nangyari kagabi. Ayos lang ito, pamilya tayo, kaya di dapat tayo umaakto na strangers, nakangiting sabi ni Damien. Pagkatapos ipinaliwanag ni Damien ang sitwasyon ng mga family business ng detalyado. Itinago ni Daryl ang pagkagulat nung nalaman niya ang kasalukuyang kalagayan ng Damien family. Ang Damien family ay may kinalaman sa maraming industriya. Katulad ng Fist Markets, wine refineries at kahit ilang daan hectares ng grape plantation, maganda ang takbo ng business nila. Pero sa mga nagdaang mga taon, nagsimulang bumagsak ang mga business habang matanda na si Damien. Habang nagsasalita si Damien, isang kasambahay ang biglang lumapit at pinagpapawisan nito ng malala. Master, may nangyari sa grape plantation, may malaking sunog kagabi at maraming grapes ang nasira. Nagulat sila Damien at Lolita pagkarinig dito. Ang grape plantation ay isang pinakamalaking business ng Damien family. Nasira lang ito ng sunog sa loob ng isang gabi at hindi mabilang ang nawala sa kanila. Kaagad naman naayos ni Lolita ang isip niya at sinabi, Tara, titignan ko ito. Siya na ang head ng Damien family simula ngayon, kaya kailangan na siya mismo ang tumingin kapag may nangyayari. Pagkatapos lumabas siya para maghanda sa pagpunta sa planta, kaagad naman siyang sinundan ni Daryl. Bakit mo ako sinusundan? Nakasimangot si Lolita, ngumiti si Daryl. Miyembro na rin ako ng Damien family simula ngayon, kaya kapag may nangyayaring malaking insidente, syempre kailangan ko rin pumunta at tingnan ito kasama ka. Napasimangot si Lolita at sinabi ng hindi pinag-iisipan, hindi na kailangan. Pagkatapos sumakay siya sa unicorn carriage at umalis ng mansion. Hindi pa rin ako kinokonsidera ni Lolita bilang parte ng pamilya niya, iniisip niya. Pero wala lang naman ito kay Daryl at humingi ang tulong ng mga kasambahay, maglalakad sana siya papunta sa planta. Screech, pagkatapos umalis ng mansion, hindi pa siya nakakalayo may narinig siyang tumatapak ng brake sa likod niya. Isang grand unicorn carriage ang nakaparada sa gilid ng daan. Pagkatapos may dalawang malaking lalaki ang lumapit at tiningnan si Daryl mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Daryl? May gustong kumausap sa'yo, sumama ka samin. Pagkatapos nilang magsalita ipinasok nila si Daryl sa carriage, pagkatapos nagulat si Daryl sa nakita niya sa loob. May sexy na tao ang tahimik na nakaupo sa carriage, nakasuot ito ng mahaba burgundy-colored na dress. Pinapakita nito ang magandang figure, pero may ice itong aura. Siya ang leader ng Bloodhound Organization, si Olenna. Isang middle-aged na lalaki ang nakaupo sa harap nito. Master Daryl, ikaw nga ito. Sobrang natuwa si Olenna at excited na hinawakan ang mga kamay niya. Mga kalahating buwan na ang nakalipas, si Daryl ay nasa Atlantis nung puwersahan siyang itinulak sa bangin ni Rosten at ang mga tao nito. Nagalit si Olenna nung narinig niya ang nangyari at pinagalitan si Rosten. Pagkatapos nag-utos siya na maghanap sa cliff pero wala ni isang bakas ni Daryl. Narealize ni Olenna na baka nakatakas ito sa Atlantis, kaya nagpadala siya ng tao para mag-imbestiga sa buong continent. Kahapon lang nung nalaman niya na may Daryl na ikinasal sa Damien family, pagkatanggap ng impormasyon kaagad siyang pumunta sa Pearl City. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Daryl sa daan. Kabanata 3265,
Mukhang kalmado si Daryl habang nakangiti sa enthusiasm ni Olena. Long time no see, Olena, hinahanap kita all this time, natatakot ako na baka may nangyari sa'yo. Nakangiting sabi ni Olena, ngumiti si Daryl at hindi ito nagsalita. Alam niyang emosyonal si Olena, hindi dahil nag-aalala ito sa kalagayan niya pero dahil ito sa antidote sa Affix Immortal Pill. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumingin si Daryl sa middle-aged na lalaking nasa tabi niya, ito ay si. Bago pa siya matapos magsalita, kaagad na nagsalita ang lalaki, ang pangalan ko ay Kanang at ako ay tagasunod ni Miss Olena. Tumango si Daryl, Mr. Daryl, narinig ko na ikinasal ka sa Damien family, totoo ba ito? Hindi mapigilan ni Olena na itanong ito habang nakatingin kay Daryl. Si Daryl ay dating Royal Knight para sa Heavenly Star Principality, at ang status niya ay sobrang taas. Pero ikinasal siya sa isang maliit na pamilya para maging live-in son-in-law, hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Daryl, bakit may mali ba dito? Hindi wala, umiling si Olena at itinuro si Kanang para ipakilala ito. Ito ay si Kanang, siya ang pinakamalaking brewer sa Pearl City, dahil sa Pearl City ka nanatili siya ay pwedeng makatulong sa hinaharap. Pagkatapos inutusan niya si Kanang, si Mr. Daryl ay sobrang importanteng kaibigan ko. Dapat ay gawin mo ang best mo kapag may iniutos siya sa'yo sa hinaharap, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, paulit-ulit na tumango si Kanang at na-shock ito. Bilang Blood Hand Organization si Olena ay laging cold at arogante, kailanman ay hindi pa niya naririnig ito na nagkaroon ng kahit sinong kaibigan. Pero sobrang bait niya sa taong nandito, kakaiba siguro ang taong ito, iniisip niya. Pagkatapos nag 90-degree bow siya kay Daryl, Mr. Daryl, I'm at your service. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpaalam na si Daryl kay Olena. Samantala sa Damien Family Grape Plantation na nasa urban area ng Pearl City, sobrang sama ng itsura ni Lolita nung nakita niya ang sitwasyon. Ang lupa ay nababalutan ng makapal na usok, kahit na walang apoy, 100 acres din ng planta ang nasira. Sumakit ang puso ni Lolita at nagalit siya pagkakita rito, paniguradong maraming nawala sa pamilya dahil dito. Nung mga sandaling yon, may narinig siyang kakaibang boses, oops, nasunog ang lahat, sayang. Tiningnan ni Lolita kung sino ito at nagalit siya, nakita niya si Grady na papalapit sa kanya. Kasama nito ang mga tagasunod niya, ang mga injuries sa mukha nito ay resulta ng pambubugbog ni Daryl. Kahapon at hindi pa ito gumaling, kaya naman hindi na nito tinago ang pride niya. Pagkadating nito sa harap niya, tiningnan niya si Lolita mula ulo hanggang paa. Lolita, kakakasal mo lang kahapon pero ikaw na agad ang namamahala sa family business, ang bigat naman ito para sa isang delicate na babaeng katulad mo, nakakaawa. Nagalit si Lolita sa tingin ni Grady, manahimik ka, tigilan mo na ang pagsasabi ng mga walang kwenta. Nasunog ang plantation kagabi, may kinalaman ka ba dito, sigaw niya. Si Grady ay isang tao na mapaghiganti at kahapon, binugbog siya ni Daryl at napahiya siya sa publiko, paniguradong hindi niya lang ito basta kakalimutan, siguro ay may kinalaman siya sa sunog, siguro inutos niya na sunugin ito.